para po mapa-DNA yung bata dahil matapos daw po na ipaalaga sa kanila yung bata, si Buknoy. Matapos daw po ipaalaga sila nung na-hospital po yung bata, nung nakuha po nila yung birth certificate, nalaman na lang po na hindi po ito yung tatay. Iba po ang nakapangalang tatay. Pero siya yung talagang Nagsikap, nakasama nabuhayin, yes. nung bata. Talagang naging ama. Yes, naging ama. Kasi ang sinabi nga nung nanay na siya ang tatay. Kaya binigay sa kanya yung custody. Flashback video, panoorin niyo po. Dumating po yung si Gerald daw sa amin, buntis na po eh. Paminsan-minsan, nagtatanong ako, saan kayo nagkakilalagan? Pero hindi talaga tutok. Sabi po nung anak ko, sa Facebook. Nanganak po siya ng September 23. Na-discover Opo. na doon pala sa birth certificate ng batang ito, may ibang pangalan na tumatayong tatay. Opo. Siguro hindi nila kayang mag-provide. Ginamit kayo para may mag-alaga doon sa bata. Lumalabas, merong overlap ng contact. Baka pwede nating ipa-DNA. Si Sir Jeremias ang biological father nitong bata. Yun po. Si Sir Jeremias na dialysis patient. Stage 5. Stage 5. We will get the necessary test para i-confirm po yung paternity po nung bata. Kakailanganin po natin yung samples nung bata at syempre kay Sir Jeremias. Okay. Nung dumating June 15 po, no, nagsagawa po ng DNA testing. Tayo, sinamahan po natin. At nasa studio po natin muli si Sir Jeremias. Aaron Reyes, nandito na po sa ating tanggapan. Hi sir, magandang hapon. Kasama niya po, of course, si Ma'am Juanita Reyes and si Mama Angelica Reyes. Magandang hapon po, mga ma'am sir. Magandang hapon Magandang po. hapon po si Sir Jeremias. Nung uli nating nakausap, Shari, nangihina. Okay. Again po, si Sir Jeremias ay isang dialysis patient. Stage 5. Tama po ba, sir? Opo. Kamusta po kayo ngayon? Okay naman po, lumalaban po. Oo. Para po sa baby ko po, lumalaban po ako. Ayan, talagang mahal na mahal ni Sir Jeremias at ang buong pamilya. Ito pong si Baby Buknoy. Ilang taon na ba naman or buwan na nakasama po ninyo itong bata? 9 po. 9 months. Okay. Sa ngayon, kasama pa rin ninyo? Yes Yes po. po. Kasama po namin siya. Oo nga, nandito yung... Okay, oo, nandito yung bata. Oo. So, Jeremias, dumating na po yung resulta. Yan po. Okay, nung ginawa po nating DNA testing, ito ay magkukumpirma kung kayo po ba talaga ang biological na tatay po nitong si Buknoy. Siyempre, pag kinumpirma po ng siyensya na kayo po ang tatay, punong-puno po kayo ng karapatan din. Okay, may karapatan kayo dito po sa bata na nakasama ninyo ng kay tagal-tagal, pinalaki nyo na. Okay? Naalala ko siya itong si Sir Jeremias, pinasisikapan talaga na makapag-provide I sa think bata. parang nagtatrabaho po kayo. Ano po yung ginagawa niyo, sir? Nagawa po ako ng bayong po. Mga bayong? Handicrafts po So siya. yun po yung ginagawa, Yes po. yung pagkikitaan po nun, yun yung ginagamit niyo pang Yes po. gatas, pag diaper ni Buknoy. Yes po. Tubig. Lahat yun. Mineral. Sa pangangailangan. Yes po, lahat po. Lahat po nung kailangan po nung baby. Sa mga netizens natin, hindi po hadlang no ang inyo pong karamdaman na kung tutugunan po talaga ninyo, gusto niyo matugunan yung mga responsibilidad niyo sa bata. Magandang ehemplo po si Sir Jeremias. Actually, sir, nasa linya rin po natin ngayon yung nanay ng bata, si Ma'am Geraldine Toribio. Yes. Okay, Ma'am Geraldine, magandang hapon po. Ma'am Geraldine. Yes po, magandang hapon po. Ma'am Geraldine, hawak na po namin yung resulta coming from ECDNA. Ito na po ang sasagot sa lahat po ng ating katanungan. Kung sino po ba ang may karapatan dito sa bata. Okay? Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, Yes po. okay, handa na po ba kayong malaman itong resulta? Opo, matagal ko na ako inaantay. Ayan po. Sino sa tingin mo ang tatay nung bata? Si Jeremias ba or yung nandun sa birth certificate? Nasa birth certificate. Yung nasa birth certificate talaga. Yung sa tingin ni Ma'am Geraldine. Pero bago natin buksan to, Shari, muna tanongin si Sir Jeremias. Sir, kung lumabas po dito sa resulta ng ECDNA na kayo po talaga ang tatay nung bata, I can just imagine yung saya po
na mararamdaman ng buong pamilya po. No? Pero I'm curious, no? Gusto kong tanungin, sir, paano naman po kung lumabas dito na hindi daw po pala kayo ang tatay? Ano pong plano natin? Para po sa akin, kahit ano pong magresulta, yung bata po, tinoring po talaga namin anak ko. Minahal po namin simula nung napunta po siya sa amin dahil nung time po na yun, 50-50 po na po ako eh. Siya lang po talaga nagbigay ng lakas sa akin para makasurvive. Mano ko yung makaligtas ako doon sa panganib na yun. Kaya po yung kahit anong mag-resulta po ng DNA, ituturing po namin anak ko yung baby po. Regardless kung ano po Yes, ang lalabas dito, syempre nga naman, Shari, nandun na yung relationship. Kumbaga, iba rin kasi yung na-form hindi mag-iiba yung pagtingin mo sa bata or pagtrato. Opo. Hindi na po siya importante kung negative po yan o positive. Paninindigan po namin na naging parte po ng buhay namin at ng pamilya at tinuring namin talagang pamangkin ko yung batang yun. Kaya wala pong magbabago. Mas lalo pong mapapamahal yung bata sa amin sa mga nangyari po. Okay, no? Ito po bubuksan na po natin yung envelope po coming from ECDNA. Again, thank you to ECDNA for conducting yung DNA test kay alias. Daming kopya pala nito. Isa lang kailangan natin. Ito po babasahin ko po. Ito po yung DNA paternity report. Again, coming from ECDNA. At yung specimen natin, of course, kay Sir Jeremiah at dun sa bata. Ang sabi po dito sa ating ECDNA report, by the way, asan ba yung nakapangalan sa birth certificate? Nandyan din ba? Itong si Ralph Christopher Carion. Okay? Well, malalaman din naman niya. Kasi gusto ko ring malaman bakit kung talagang siya yung nakapangalan sa birth certificate, bakit naman yung bata nasa ibang tao? Pumayag siya na may ibang tumayong bilang ama. Di ba? Sa katunayan nga po niyan, nung June 4 po na simulan na nangyari na dinal po namin dito, at nalaman din po nila na may ganong issue. Pero po wala man lang po silang pakialam dun sa bata eh. Wala talaga. So yung sa tingin mo, isipin niyo po, isang buwan na, wala man lang sila pakialam sa bata. Hinayaan nila sila tayo. Hinayaan na talaga nila sa amin yung bata. Nagkakamustahin lang. Ano bang hinayaan sa kamusta? Okay. So talagang kayo na talaga yung pamilya nitong batang. Alam niyo po, dito po sa mga netizens na nanonood sa atin ngayon, Pinabayaan nila yung bata. ang dami sa kanila nagsasabi na sana kayo po talaga ang tatay. Tingnan natin dito Kami sa po, ECDNA. Kami po wala po kaming gustong mangyari. Sana yung himala po na kami yung pamilya. Kung pwede lang po. Ito po Anong paternity report coming from ECDNA. Ito na, wag na nating patagalin po. Ang resulta ng paternity report isinagawa kay Sir Jeremiah at nung si alias Buknoy. Babasahin ko po ang statement of results. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity 0%. Ito po ay galing sa ECDNA. This conclusion is based on the non-matching alleles observed at the STR listed above with a DI equal to 0. Ulitin ko po, ang probability of paternity galing po sa DNA paternity report, once again, 0%. Nakakagalit ang resulta. Katunayan lang po yan na niloko talaga niya yung kapatid ko. Yan din po, okay lang din po yan. At least nakita namin talaga na
sinungaling at manloloko itong si Joy. Joy, paano mo ginawa to sa kapatid ko? Pagmasdan mo, oh. Pagmasdan mo yung kapatid ko. Konting buhay na lang yung ilalagay sa mundo. Niloko mo pa. Ginamit mo pa yung bata. Sinama mo pa yung bata. Totoo lang, galit talaga ako sa'yo eh. Pero dahil nanay ako, alam ko yung pakiramdam. Pero sana hindi naman to the extent na ganito. Joy, buong pamilya ko yung niloko mo. Ma'am Konting Joy? buhay na lang. Ma'am Joy, may nais po kayong sabihin, Ma'am Joy? Ma'am Joy? Yes po. May nais po kayong sabihin? Pasensya na po sa nangyari. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman tatanggalan ng karapatan si Kim sa anak ko. Kahit ganun yung nangyari. Ma'am Joy, si Attorney JV po ito. Yes po. Oo. Ako mismo, no, nung binasa ko yung report, ramdam ko yung sakit na nararamdaman ni Sir Jeremias. Bagamat hindi po siya biological child, kung matanong lang sana natin yung bata kung sino talaga ang kikilalanin niya na tatay, alam po natin kung sino po ang isasagot ng bata po na ito. Pero sa ngayon, ito, rinig na rinig po natin, hinagpis ng isang ama. Okay? Opo. Nagbilang ama. Ano pong plano nyo, Ma'am Geraldine Toribio? Ang sa akin lang po, bibigyan ko pa rin po naman po siya ng sa bata po. Hindi ko siya tatanggalan ng karapatan sa anak ko. Since sila po yung naging pamilya muna. Okay. Hindi, ganito po, no, Ma'am Geraldine, kasi syempre, Yes po. nag-iiba po yung dynamics dito. No? I think naipaliwanag ko rin po sa pamilya ni Sir Jeremias, kasi right now, based on paper, doon sa birth certificate, even based on science, wala pong relationship. Ito pong si Sir Jeremias doon kay Buknoy. Sa papel po yan. Okay? Sa batas, ganun din. Tama, ganun din po sa batas. Yes po. Pero huwag po nating isasantabi. Yung alam naman po ninyo na itong si Sir Jeremias, the entire time, naniwala at talagang ginampanan naman niya yung responsibilidad ng isang mabuti, nagsusumikap na ama. Ma'am Geraldine, sa ngayon, kasi siya rin sa batas po, I hate to admit it, pero sa batas sa ngayon is walang karapatan si Sir Jeremias doon sa bata. Hindi niya anak. Okay? Ma'am Geraldine, ipagdadamot niyo po ba yung man lang pagmamahal na maibigay sa inyong anak? In the first place, kaya nyo naman ibinigay dito kay Sir Jeremias. Kasi sa tingin ko, yung pag-aaruga na yan ay hindi niya matatanggap doon sa kanyang biological father at sa inyo. Mahal na mahal po niya yung bata. Alam niyo po ba yon, Ma'am Geraldine? Yes po. Alam ko po yun. Yes po. Kaya ang sa akin sana, kahit papano, wag po nating baliwalain yung nabuo ng relasyon. Kasalanan nyo rin ito kung tutuusin Hindi po mangyayari yun. Bibigyan ko pa rin po sila ng karapatan sa anak ko. Hindi naman po ako ganun kadamot para sa kanila yung anak ko. Sa kanila na Okay. sila na yung nag-aalaga. Ma'am Geraldine, bakit nyo ba kasi pinaako kay Sir Jeremias yung bata? Na alam mo naman sa sarili mo, sino yung tatay? Hindi ko pa po alam that time. Okay, kailan mo lang nalaman? Nung prenatal ko yung bago ako manganak, last prenatal ko kasi. Bago ka manganak, tapos Yes. bago ka manganak, nalaman mo nang hindi kay Jeremias yung bata. Pero simula sanggol yung bata, ngayong 9 months na yung bata, wala kang... Simula po pagbubuntis niya, pinrovide ko na po lahat ng pangangailangan niya. Kasi sinabi po na kayo daw po yung tatay. Kasi simula niya pong sinabi sa akin yun. Opo. Sa totoo lang po, i-share ko lang to kasi napakalaki ng epekto nito sa kapatid ko eh. Yes po. Hindi siya nagtatrabaho
ng ilang oras, 8 oras lang. Maximum namin na magtatrabaho ng maggawa ng bayong 6 hours lang. Pero yung nanibago ako kasi nung mga late ng nagmamagdamag siyang gumawa ng bayong. Tinatanong ko siya, uy, para kang pamilyadong tao. Pero pangiti-ngiti lang siya. So, ilang months yun na nangyari yun. Tapos, nung na-hospital siya, doon siya nag-confess sa akin na pagbigyan ng pera kasi ultrasound, kecho-kecho, kung ito yung ganyan. Pinagsulikapan niya talaga yung bata. Monthly, binibigyan niya ng sustento itong babaeng ito. Kaya siya napupursiging ganyan na magtrabaho ng magdamag. Imagine niyo po yung ganun. Okay. Opo. Hindi siya nagbibigay ng monthly eh. Meron kaming mga screenshots kahit Okay, ganito po ha. Lahat Ganito ng po. Gcash ko nakasave sa akin. Record. Yan. Mapapatunayan ko yan na lagi ako nagbibigay sa'yo. Simula pa nung nagbuntis ka. Lahat yan, may papakita ko. Kaya, huwag ka na magsinungaling. Ilang beses na kitang kinausap nung June 4 pa lang. Alam na namin na may ginagawa ka ng mali. Tinanong kita kung sino ba yung lalaki na yun. Nagsinungaling ka pa rin sa akin. Eh kung sinabi mo agad na gano'n, na lalaki mo pala yun, hindi na tayo aabot sa ganito. Accountabilities or liabilities nitong si Geraldine at nung biological father. Well, definitely. Kasi naman narinig po natin, even before na may panganak pa yung bata na yan, ginawa nila, pinaniwala nila na si Sir Jeremias yung may tatay, siya, apo, ang lahat ng mga responsibilidad bilang tatay. No? Kung merong child abuse dyan, Shari, meron nga rin ako nakikita dito eh. This is exploitation of a child, definitely. Kung may trafficking pa dyan, na ginawa. Pinalaga. And those are criminal Yes. liabilities. Aside from the fact na syempre lahat po ng mga hirap nitong si Sir Jeremias, lahat ng ginastos po niya, pwede po niyang bawiin. And more importantly, dahil sa ginawa po nilang yan doon sa bata, they have proven to us na hindi sila karapat-dapat na maging magulang ng bata na yan. And there are grounds po para matanggalan ang isang tao ng parental authority over a child. Kung makikita po na ginamit mo nga yung bata na yan bilang instrumento sa panloloko, pananamantala ng ibang tao, hindi anak ang turing nyo dyan. Pinagkakitaan yung bata. Akalain nyo po yan? And we don't do that and we will not allow that. So, definitely, kahit po nalaman natin based on science, na si Sir Jeremias po ay hindi po ang tunay biological na tatay po ni Buknoy, hindi rin po naman natin hahayaan na itong si Geraldine at yung biological father bigla-bigla na lang aalis, magpapakasaya dyan. Yes. Dahil tapos na yung fraud nila, tapos na yung pambibiktima nila, tatakasan lang nila ng basta-basta. Hindi po ganun kadali. Okay? By the way, sa mga netizens po sa ngayon, inilabas po muna natin si Sir Jeremias kasi napansin po, no? Even yung medical expert natin, masyado nang nagiging tense yung situation. And I can't blame him. Kitang-kitang. Si Shari nga kanina nung lumabas yung resulta bilang as a mom. Alam mo yan. Pero may tanong ako kay Ma'am Geraldine. Mawalang galang na po, Ma'am Geraldine. Pero parang base sa inyo, ma'am, sa mga tono po ninyo, parang wala akong makita talaga na nakukonsensya ka sa ginawa mo, hindi ka sincero sa paghingi mo ng... po kasi ako, hindi ako makapagsalita po. Nasa trabaho po kasi ako. Totoo po. Okay, so anong gusto mong sabihin, ma'am, sa pamilya ni Sir Jeremias and of course kay Sir Jeremias, ma'am? Sige, ma'am. Una po, pasensya po sa nangyari, saka sa hindi ko naman talaga intention na gano'n. Kasi talaga namang minahal naman nila talaga yung anak ko. Ngayon, kung mangyayari man po, kung sa akin lang po, willing po akong ipahirap sa kanila, magkaroon lang po ng usapan. Kasi alam ko namang mahal na nila talaga yung anak.
Nagbibigay ka ba ng sustento nung na kay Jeremias yung bata? Ngayon po hindi po.